ang utos po, ang 10 utos ay parang salamin po yan. Pag humarap ka sa salamin, makikita mo kung ano yung laman ng mukha mo. Pero hindi niya kayang tanggalin yung dumi ng mukha mo. Ganun po yung kautosan. Lalo ka niya, kapag tinatry mong sundin yun, lalo kang bumabagsak. Hindi po tayo kayang baguhin ng utos. Hindi po tayo kayang baguhin ng takot. Jadi orang palapakan tayo ng hapong giro. Mayat yung picture. Kanina po ay habang pauwi po ako sa church kanina, kasama na po yung pagrandam ko. Gusto ko na pong mag-chat kay Pastor. Chat niya muna eh. Pastor. Pero ang nakakiyati-habi. Ang nakakiyati-habi. Sino po nakakiyati-habi? Tayo pong lahat, no? Kung tayo puro Google Church, ay niya mo, bro, God is good. Ganong karapatan kong magmanok-manukan. Amen. Amen. Ala pa man tukoy ni, kay gano man. Praise the Lord. Ikaw pumigagana ka natin magkantanta mo. Puget ang gulot sa ako maka-face mask. But, praise the Lord. Malapakan tayo, praise the Lord. Okay lang po na mix po yung salita po natin ngayon. May Tagalog, may Kapampalog, may mix po. Praise the Lord. Pwede po bang tayo po'y sumandaling yumuko at hiningin po natin sa Diyos na kasihan niya po ang hapon na ito at sa gayon, ang paghahasik po ng kanyang salita ay hindi po maging mahirap at hindi po maging mahirap intindihin. Panginoon Diyos, kami po ay nagpapasalamat sapagkat hindi po ito pinlano namin or aksidente na kami po ay nandito. Bago pa man likhain, Panginoon, ang pundasyon ng mundong ito, itinalaga mo na po ito sa mga bago naming kapatiran na nandito, Panginoon, na marinig po nila yung magandang balita. Aming Diyos, kahabagan niyo po kami. Nawa matanggap po namin ito nang mayroon pong kagalakan sa aming puso. Ito po ang aming samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Okay. Ang title po ng aking pong inihandang maikling mensahe po ay Grace and Truth Covenant. Sabihin nga po natin, Grace and Truth Covenant. Sa Tagalog po, ang tipan ng biyaya at katotohanan. Okay. Mag-focus po tayo na, mag-focus lang po tayo. Wala po kung gustong patunayan ngayong hapon na ito. Ito po ay kumpirmasyon lamang po ng mga bagay na naririnig na po natin sa ating mga pastor. Ito po ay reinforcement lamang po sa mga salita po ng Panginoon na naririnig po natin. Amen. So wag po kayong kabahan, wag po kayong... Okay. Focus lang po tayo sa Panginoon. Nalala ko po yung nanay ko nung edad po akong 25 and that was 3 years ago. 3 years ago, okay. Sabi na to, mana, kalubang may Monsieur del Rosario. Ito ako. O tagala pa. Paglokal mo mo, nga. Hindi po na. Ginugyan kaya po, ha? Yang ila. Bamer mo ran.
Ito pong kaluguran ko talagang, praise the Lord. So, kasi po malito ka so, kapag tumingin ka po sa tao, malilito ka talaga. Malilito ka. Kahit sino po yung tumatayo dito, pag tinignan po natin, lahat po tayo dito may kamalian. Huwag po tayo mag-focus sa tao. Amen. Mag-focus po tayo sa ating Panginoon. Ang thesis po natin ngayon ay nandito po sa John chapter 1, verse 17. Kung ano po basahin ko natin? Dalawang part po yan, hatiin po natin. Sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moses ang kautusan. Pause. Ulitin po natin, ha? Sapagkat sa pamamagitan ni Moses ang kautusan. Did you remember the law? Yung utos? Isang pong utos? Sino pong nakakalala? Ako po ay galing sa Catholic, ano rin po, no? So, familiar po ako. Siguro po tayong lahat. Pause. Ang biyaya at ang katotohanan ay nagsidating sa pamamagitan ni Yesu Cristo. Okay. Focus lang po natin yung verse na ito. Wala na po tayong, meron lang po tayong preferences, mamaya titignan po natin. Makita po natin meron siyang A part tsaka B part. Ano po? Yung kay Moses at saka kay Jesus. Amen. Okay. So, mahalaga na malaman natin, mga kapatid, kung kailan ibinigay po yung nakasulat po na, ayun, kailan ba ibinigay yan? Amen. Kasi, hindi po natin pwedeng ipagsama yung kautusan at saka yung biyaya. Okay. Hindi po natin pwedeng pag-isama yan. Okay. Question ko po, para sa bawat isa po sa atin. Kailan ibinigay ang kautusan at bakit ibinigay? Makita po natin sa Exodus chapter 19 verse 8. Nandiyan po bro? Ayan. Sabi po natin, sabay-sabay po tayo. Ito po yung kay Moses po, no? Okay, mali na po, no? At ang buong bayan ay sumagot na magkakaisa at nagsabi, yaong lahat ng sinalita ng Panginoon ay aming gagawin. Sabi ni Moses, sabi ng mga nililid po ni Moses, yung mga Israelites. Ang yabang, no? Yes, sabi nila, kahit ang iutos ng Panginoon, susundin namin. Amen? Ano ba tawag doon? Kayabangan po yun. Bakit? Parang masunurin yung tunog yan, eh. Po, wala mo mapamintula. Pero kung magbabakrit po tayo dyan, meron po, hindi ko na po nilagay dito, Exodus 14, Exodus 15, Exodus 16, Exodus 17, bago nakarating dyan. Yung Exodus 14, hindi sino po nakakalala doon sa crossing the Red Sea. Right. Yan po. Ayan, pupunta kong Mayaldo. Malildo, papalagay na po itang balbarong kay. Moses po ita. Alam niyo po, ang sabi ng mga Israelites kay Moses, wala na ba tayong paglilibingan sa Egypt? Bakit dito mo kami palulubog? Magreklamo lang. Kasi ang sabi ni Lord, dadaan kayo dyan. Bago po ito, ha? Bago po yung kanina. Bro, pakipalik mo nga yung kanina, bro. Hindi, yung isa. Exodus. Yan, bago po yan. Ang lakas nila loob na magsabi ng gano'n, kahapon nagreklamo lang sila. Amen. Amen. Hindi ko siya mapagtugma Kaya nga, wala na pa. Sabi na, buti pa sa Egypt, merong St. Peter. Ano? Dito, kakainin tayo ng mga dilis. Tinta ko pong dilis. Alin ako po. Pang dagit.
Pwede niyo po yung contact number kaya. Yaman na po, ba't nabataan? Praise the Lord. Palakpakan tayo po, Lord. May sigit eh. Sorry. Okay. Thank you, Tita Nancy. Lagi kayo po sugi rugo. Jarugong Tita Nancy. Praise the Lord. Sabi ng mga Egyptian, sabi ng mga Israelites, wala na pong pagpipingan doon sa Egypt. Bakit dito mo kami nila? Nagreklamo sila. Kaya hindi ko po maano itong verse na to eh. O yung 15, yung Samara. Sino pong nakakalam doon sa Mara? Ito po yung Mara po ata yung, ito lang basta kung, yung po yung tubig na mapait. Mapait po yun. Nagreklamo naman sila. 16, ganun pa rin. 17, punta naman sa tubig. Take note po. Kahit na mareklamo sila, hindi sila pinapatulan ng Diyos. Basahin niyo man po yan. Yung Exodus 14, 15, 16, 17, hindi po nag-react ng Diyos. Bagamat meron po silang reklamo. E pumayabing Diyos na karela Amen? Sino po yung hindi mareklamo dito? Tomas, magtaas na kamay. O yung mareklamo, magtaas na kamay. Praise the Lord. Hindi po sila pinapatulan ng Diyos. Bagamat mareklamo po sila. Bakit? Meron po kasing kasunduan ang Diyos kay Abraham. Amen. Si Abraham po, siya po yung magulang po nila, yung ninuno po nila. Naalala niyo po ba yung burning bush? Sabi ni Lord, loko mo rin habayanas, sana. Loko mo rin chinelas mo, anak. Kaya kalalapit Kenny, huwag kang lumapit dito, sabi niya. Sabi niya, ako ang Diyos ng inyong ama na si Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Before po yan. Before po. Okay, pagdating po sa Exodus 20, di ba 19 po ito? Tama ba? 19, no? Alam niyo po ba, ang kasunod ng 19 ay? 20. Ay, matindi na po revelation ito. Ang kasunod ng 19 ay? 20. Ay, kamatindi kayo po. Iba pong revelation sa Bible nun. Ulit, ang kasunod ng 19 ay? 20. Dito na po ibinigay ang Ten Commandments. Mapapansin po ninyo, nag-iba ang tono ng Diyos. Nagreklamo sila, same lang ng reklamo, no? Same lang yung reklamo nila. Kasi yung reklamo nila dito, 4 na beses po yun, no? Pagkabigay, dito po yun. Dito po yun. Nung nagreklamo sila dito, hindi sila pinapatulan ng Diyos kasi may covenant ang Diyos kay Abraham. Nung pagdating nung 8 na yan, at ang buong bayan ay sumagot, nagkakaisa sinabi niya, yaong lahat ng sinita ng Panginoon, ayan gagawin. Insulto po ito sa kapaitan ng Diyos. Kasi ang mentalidad po nila, from Egypt, kailangan magtrabaho sila para may pabili po silang denorado. Abias, pagkain. Amen. Pagdating po ng Exodus 20, yung inulit nila yung pagreklamo nila, dito po ba? Bakit? Sorry. Meron na po kasing bagong kasunduan. Ang kasunduan ngayon, nagpalit na. Hindi na kay Abraham, sa kanila na. Amen. Naalala niyo po ba yung 10 utos? Yung asawa ko po, 11 po yung utos niya. Hindi. Bali, may yung ginagaray mo pala yung motor, hindi pag-ikwait ang paano yung painawi eh. Puro nga. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Eh, bubulat po. Mahuli mo kaya. Matagdagan na rin yung 13 no. Magdagano lang. Nung ibinigay po ang kautusan, di ba sabi ni Paul, okay, ayaw ko pong maging excited. Gusto ko pong iyan itong sinulat ko po.
Nung pagkabigay po ng 10 utos, alam niyo po yung nangyari sa kanila. Mas lalong, kumbaga kitang sa salitang Kapampangan, lalo lang may walwal. Lalo silang naging makasalanan kasi binigay yung law sa kanila. Sumamba sila sa Diyos-Diyosan. Di ba? Yung gintong guya, ginawa po nila. Meron nga po nakita. Yung, di ba, yung Ten Commandments, 2 tablet yun. Di ko lang po alam kung totoo. Totoo po yun, Pastor, binasag po binasag. Kaya naghahati. Meron kami yan. Meron kami yung Moses. Amen. Praise the Lord. Okay, bakit ibinigay ang kautusan? Dito po kasi, dito po tayo magtatalo-talo. Amen. Okay lang po yung sa likod. Narinig po, lakas patin. Okay lang po yung tunog dyan. Mamaya po, kasi bakit kailangan natin malaman ito? Makikita pa natin bakit po. Mahalaga. Sa Romans chapter 5 verse 20, basahin lang po natin ng mabilis. Nandiyan na bro? Wala? Bro? Basahin ko na lang po, no? Pumasok ang kautusan, yun yung 10 utos, upang ang pagsuway ay makapanaganap. Ooh! Kaya pala ibinigay yung 10 utos para lalong maging makulit ang mga Israelites. Kasi nga dito, wala. Yung kanina bro, yung 19. Yung Exodus 19. Kasi po dito Dito po Amen. Hindi po Isipan mo po ano pong kaya pang Diyos. Kaya katama po tangkay. Emo ko titinan. Buri ko pag-obrang ko yung bibihan mo ka ako. Makanyan po. Makanyan lang po mindset. Kanya kalitaban, tamalabo, na piras lakit ang kausan ng end of their selves. Dinan daw pong kautusan. Amen. Nasundan. Atin po ba may katupad karatang ang pulong utos? Atin po, karta pong gulo, kaya pong gulo. Atin po ma, may nakatupad karatang ang pulong utos? Alarmo. At mahalaga yung piling kaya katamang pinasabihan. Romans 5:20, pumasok ang kautusan upang ang pagsuway ay makapanagana. Tatapat kung saan nananagana ang kasalanan ay nananagana ang lupa ang biyaya ng Diyos. Pwede na tayo kung palakpakan ng Panginoon. Ang utos po, ang 10 utos ay parang salamin po yan. Pag humarap ka sa salamin, makikita mo kung ano yung laman ng mukha mo. Pero hindi niya kayang tanggalin yung dumi ng mukha mo. Ganun po yung kautosan. Lalo ka niya, kapag tinatry mong sundin yun, lalo kang bumabagsak. Amen. Truth sets free. Nasa series po tayo ngayon sa ating church. Yung nothing but the truth. Nothing but the truth. Sabi po ng Romans 8:3, sabi niya, hindi nagawang alisin ng kautusan ng kapangyarihan ng kasalanan dahil sa kahinaan ng tao na sundin ang mga utos. Ngunit nagawa ito ng Diyos nang isugo niya ang sarili niyang anak sa anyo ng isang taong makasalanan upang alisin ang kapangyarihan ng kasalanan. Amen. Hindi po tayo kayang baguhin ng utos. Hindi po tayo kayang baguhin ng takot. Meron po akong pinsan. Kaya po, ano po nga, kaya pong malino na nga po karatang kain. Malambot. Malambot na po, kaya pong malino na nga po karata. Sir? Bading.
Drag na? Baklang Dragon. O, sige. Baklang Dragon. BD na ako, bata. Kita mo ang pisang ko. Itatang na, commander niya, NPA. Commander niya. Arakap niya po, nahuli po niya yung anak niya, kaya ko mag-gym niya. Mag-gym niya, arakap niya. O, naglat ang gym na, at nila pong ribbon. At ilang ribbon. Tingnan to nga, nangyayari na po yung penumbok de, mga kapatid. May mala po eh, penumbok de. Kaya ka magbayo. Kaya tatang na sipi ka rin ba, Kelly? Di pa kayo yan. Kaya hindi naman itatang na. Nakakarabayo! Ano? Ano pong burin sabihan? Tayo po, at yung kaiwan ng tao, kaya malupit ang pangtakot. Kasi po, nung pwede yung magbayo yung tao, kahit ang lupit, ang pokit ang kautusan, sa alamin tayo, Jesus. Amen. Nandito po na sa akong mako. Oo nga na, magagaya po. Oo nga na, liban na katamo, ano. Nang liban mako. At umilog, hana, parang mo yung suspect ko, itapisan mo, hana. Tabong pisan po kasi, mapagkaya po, mapag-credit card niya po, pareha mag-swipe. Ikakanya mama, mapag-credit card niya, pareha mapag-swipe. Di ba nila po yung mga ko? Di ba nila po? Ba't na po, sinibaya po yung mga ko na din, ay naos na po. Tinawagan niya po ako, sabi niya, yung pinasukan, yung suspect ko, yung pisan mo, yung unang gawa ma ko. Minta barangay na, makingan na, sa akin na, usan, mo balik kita. Sabi ko po, maak. Paborin niyo na pureta, maak. Sabi ko, sang kaya pitang kabutol ko, pinala kami mo, balik nila. Mapakanan may pisan na, patamananip ka rin. Amen. Na ano pong pwedeng makapagpahig kayong tao? Kaya mo na yung palubang kayo, magdobli kayo na kang pongkay. Ren mapag-swipe ang pongkay, dang luban na rin. Amen. Lalo pong makapagpahig kayong tao, lalo pong mayang pabalita. Ngayon pong bengi po ngayon ni Sister. At siya, lalo pong mayang pabalita. Ingino po. Hallelujah. Yan po yung tini pa. Diyan, dapat yan nakatami si Kaswan ng Diyos. Amen. Pero tayo mong kalapanin, ginagayat ang lubot na yan nakama. Amen. Okay. Ito pong, yung binasa natin kayo na bro, yung una, John 1:17. Hindi ko po mayari. Bisagol yan po na. Sabi yan. Sapagkat ibinigay sa pamagitan ni Moses ang kautusan, ang biyaya at ang katotohanan ay nagsidating. At one word po, ibinigay ang pong nagsidating. Na ano pong mas personal? Ibinigay. O iyang mismo mintaya. Na ano pong mas personal? Iyang mintaya. Iyang mismo mintaya. Amen. Woo! Amen. Itang kapulong utos, pabiyaya mo. Palalamog niya mo. Jesus yung mismong minta. Amen. Praise the Lord. Amen. Sabihan, mas lamang yung biyaya na rin kinapit ang katotohanan. Ito. Amen. Lampakan tayo po yung Ginoo. O importante po ini. O importante. O sasabihin, bakit po sinasabi ito sa inyo? Dito po ako magtatapos. Yung message lang po ha. Dito po magtatapos. Praise the Lord. Dito po magtatapos. Kasi po, tayo po dito, alam ni Satanas, ligtas na tayo. Sino po yung tumanggap na sa Panginoon? Mamaya po, kung feeling niyo po mamaya, yung mga bago po, huwag po kayong mahiya, no? Lapitan niyo po sila, Pastor, sila,
Pastor Karen. Then, pwede po namin kayong tulungan para magkaroon po kayo ng personal na relasyon sa Panginoon. Ang hirap po kayang matulog nang meron kang bagabag sa kaisipan. O nung matay akong inimbengin, nung kumunta, saan kaya ako pupunta? Sino na po yun? Naranasan niya yun. Pero sabi po ng Bible, Romans 10:9. Ano kasi yan, kapatid? Ikaw eh. O yan, Bible, sige. Romans 10:9. If you believe in your heart and confess with your mouth that Jesus is Lord, and believe in your heart, you will be saved. Meron ka po bang sinunod na 10 utos? Wala. Dito po ako magtatapos. Sabihin natin, ay salamat. Talaga, yung agad-mayari. Ang gusto kasi ni Satanas, alam niya kasi na tayo po ay pupunta na sa langit. Ang mahirap, alam natin pupunta tayo sa langit. Pero, ang magagawa na lang ni Satanas sa atin ay bigyan tayo ng pagdududa, kalungkutan. Amen. Ang gusto ni Satan, alam niya na alam ko si Teres, pumunta na langit yan. O ito yung gagawin. Pero bibigyan ka pa rin niya ng at tatrabuhay mo pa rin. Hindi po ganito ang turo ng Biblia. Kaya po tayo nandirito kasi binigyan po tayo ng kapangyarihan ng Diyos, kakayahan, na gawin ang mga bagay na ito. Amen? Hindi po sa ating sariling kalakasan. Amen? Ang sarap pong magpahinga, malulam. Ang sarap pong wala na pong nagkano dito, ano? Wala na po. Praise the Lord. Amen. Thank you, Lord. Di ba po, last na lang, di ba po yung mga Pilipino, basta makauwi na lang, kahit nakasabit lang sa jeep o kaya sa bus. Ganun yung gusto ni Satanas sa atin. Ligtas ka, pero kahit ang manungkot ka, sakit yung biye, tapos ikaw, siyempre, nakakaramdam ka ng kalungkutan, mas may papasa mo yun. Tatawagin ka ng anak mo, ano? Hindi. Kasi wala akong peace eh. Amen. Praise the Lord. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tinapos na po ng ating Panginoon. Yung dapat nating tapusin. Lakarin na lang po natin. Amen. Lakarin na lang po natin. Huwag po nating ilagay sa sarili po natin yung hindi natin kayang gawin. Amen. Ibigay po natin sa Panginoon. Again, ang verse po natin, John chapter 1, verse 17. Sabi po ito ulit, sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan, ang biyaya at ang katotohanan ay nagsisilbi sa pamamagitan si Kristo. Amen. Ano po ang happy, Lord? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Maraming salamat, Brother Benson. Ano po ulit yung title ng message ni Brother Benson? Ayan, The Grace and Truth Covenant. So, yung covenant po na yan yung kasunduan ng Diyos, no, sa mga tao noon, sa Israelita noon. So, kaya po merong kautusan, no? Kaya po ibinigay ng Diyos ang kautusan sa mga tao po noon. Gaya ng sinabi ni Brother Benson kanina, parang ang kautusan po is parang salamin po yan, no? Para makita po natin yung sarili natin, yung mga kabalikan po natin sa buhay. Di ba? Kasi kung wala pong kautusan, paano mo malalaman kung ano yung tama o mali? No, kung walang law. Di ba? Parang yung batas natin, di ba? Kung walang batas, paano natin malalaman kung ano yung tama, kung ano yung dapat natin gawin o hindi? So, ganun din po, nung panahon ni Moises, binigay po ang kautusan para malaman po ng mga tao noon kung ano yung tama at mali. Pero yun nga po, no, gaya ng sinabi ni Brother Benson kanina, wala po ni isa man ang nakatupad
sa kautusan? Wala. O, lahat po, hanggang ngayon po, wala pong nakatupad ng kautusan. Kahit yung kautusan noon, gagawin ngayon. Wala po, isa man sa atin po ang makakatupad ng kautusan. No? Wala po. Kaya nga po yung sinabi dyan sa pakibalik mo nga, yung John 1:17, di ba? So yung main verse natin, sabi dyan, sapagkat ibinigay kay Moises ang kautusan, ang biyaya at katotohanan ay nagsidating sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil po walang tao ang nakatupad ng kautusan. Kaya po dumating ang Panginoong Hesus at siya ang tumupad ng kautusan para po sa atin. Para sa kaligtasan natin. Kasi kung hindi po ginawa ng Panginoon, nagbumaba dito at tuparin ang kautusan, wala po tayo. Wala tayong pag-asa lahat ngayon. Wala tayong pag-asa sa buhay na walang hanggan. Kasi nga po, lahat po tayo makasalanan. At wala pong kayang tumupad ng kautusan. At ang Panginoong Hesus lamang po ang tumupad ng kautusan para po sa ating lahat. Para po sa kaligtasan natin, palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya alam po ninyo, yung biyaya po ng Panginoon, tuloy-tuloy po yan. No? Hanggang sa mga oras na to. Yung biyaya po ng Panginoon, tinatawag niya po kayong lahat. No? Para tanggapin po yung kanyang biyaya. No? Para tanggapin. Napakadali lang po ng kaligtasan. Tanggapin lang po natin yung biyaya ng Panginoon. Tanggapin po natin ang Panginoong Hesus sa buhay natin bilang Diyos at tagapagligtas. At siya na po ang bahala sa atin. Kumbaga, meron na po tayong seguridad. Meron na po tayong security. Ano po? Kaya kung sino man po dito sa inyo ang nagdadalawang isip pa sa kanyang kaligtasan, no? Especially sa mga nasa takip silim na rito, no? Sa mga nanay natin, sa mga lolo natin. Kung sino man po dito yung nagdadalawang isip pa, no? Nagtatanong pa sa sarili nila kung saan ba ako pupunta pag alis ko dito sa mundo. No? Ano bang mangyayari sa akin pag alis ko dito sa lupa? So ito na po yung pagkakataon, no? Tinatawag po kayong lahat ng Panginoon para tanggapin po ninyo siya sa buhay po ninyo bilang Diyos at tagapagligtas. Ngayon po ang araw ng kaligtasan. Ngayon po, hindi po bukas. Hindi po. Kasi wala pong makakapagsabi kung ano mangyayari bukas. Hindi po natin hawak ang buhay. No? Ang Diyos lamang po ang may hawak ng buhay natin. Kaya kung naririnig po ninyo ang mensaheng ito at meron pa po kayong pagkakataon, no? Sunggaban po natin yung pagkakataon. No? Tanggapin po natin, papasukin po natin sa buhay natin ang Panginoong Hesus. Dahil wala pong ibang daan sa kaligtasan. Hindi po relihiyon, no? Hindi po mabubuting gawa, hindi pagiging mabait o pagtulong sa kapwa. Hindi po. Isa lamang po ang daan sa kaligtasan, ang pagtanggap at pagsampalataya sa ating Panginoong Hesus. Lahat po ng mga ginagawa ninyong kabutihan ngayon, kumbaga, susunod na lang po yan. Basta't unahin po ninyo sa buhay ninyo, na papasukin ang Panginoon, tanggapin po ninyo sa Panginoon, sa puso ninyo, ang Panginoong Hesus bilang Diyos na tagapagligtas, at yung paggawa po ng mabuti, susunod po yan. Kasi kung kayo po ay totoong tumanggap na sa Panginoon, no? Kayo po ay may kaligtasan na. At kapag kayo po ay may kaligtasan na, mananahan na po sa inyo ang banal na Espiritu. No? Mananahan na po sa buhay ninyo. Babaguhin po kayo ng Diyos. Gaya ng sinabi kanina, no, dun sa message. Hindi kaya baguhin ng tao yung sarili niya o yung kapwa niya. No? Walang makakapagbago sa atin, kundi ang Panginoon lamang. Kaya kung tatanggapin po natin ngayon sa buhay natin ng Panginoong Hesus bilang Diyos sa tagapagligtas, siya na po ang kikilos sa buhay ninyo. Babaguhin po niya ang buhay ninyo. Ano po? At doon na po kayo mag-uumpisa na sumunod, no, sa yapak ng Panginoong Hesus. No? Tungo po sa pagbabago. So yung pong kabutihan, yung mga pagiging mabait, yung pagtulong sa kapwa, subungan na lang po yan. Bunga po yan ng totoong kaligtasan. No? Yun po ang una. Ang tanggapin po natin ng Panginoon. Hindi po yung paggawa ng mabuti. No? Pag tinanggap po natin ng Panginoon, bunga na lang po yan. Yung paggawa po natin ng mabuti, pagtulong sa kapwa, bunga na lang po yan ng totoong pagtanggap
Kasi ang isang tao po na totoong tumanggap na sa Panginoon, makikita po yan sa pamumuhay po ninyo. Makikita po yan. May bunga. Magkakaroon po yan ng bunga. At kasama po, no, isa po sa bunga ng Holy Spirit, yung paggawa ng kabutihan, no? Yung pagmamahal. So yan po, no? Maraming bunga ang pwedeng mangyari po sa inyo, no? Kapag kayo po ay tumanggap sa Panginoong Hesus. Kaya po, sa pagkakataong ito, especially dun po sa mga first-timer po natin na ngayon pa lang po nakapag-attend ngayon dito, so maaari po ba na samahan po ninyo kami, no? Sa maiksing panalangin para po sa pagtanggap sa Panginoong Hesus. Kung meron pa po kayong pagdududa sa mga sarili ninyo, kung feeling ninyo, nagtatanong pa kayo na kung saan ba ako pupunta after ng buhay ko dito sa lupa, so ito na po yung pagkakataon, no? Sundan nyo lang po ako sa maiksing panalangin para po sa pagtanggap sa Panginoong Hesus. Sabi ko nga po kanina, ngayon po ang araw ng kaligtasan. Ngayon po, hindi po bukas. No? Kaya kung naririnig nyo po ang mensaheng ito, sabayan po ninyo ako sa panalangin para po sa pagtanggap sa Panginoong Hesus. Tayo pong lahat ay tumayo. Sabayan po ninyo ako sa maiksing panalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, Diyos nasa langit. sa pagkakataong ito, Panginoong Hesus, Pagkakataon ito, Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa aking buhay tinatanggap kita sa aking buhay bilang aking Diyos at tagapagligtas. bilang aking Diyos na tagapagligtas. Pumasok ka sa buhay ko, Panginoong Hesus. Pumasok ka sa buhay ko, Panginoong Jesus. At ikaw po ang masunod sa buhay ko simula sa araw na to. At ito po ang masunod sa buhay ko sa araw na ito. Simula ngayon, tatalikuran ko na ang aking mga kasalanan. Simula ngayon, tatalikuran ko na ang aking kasalanan. At ako'y mabubuhay na kasama mo, Panginoong Hesus. At ako'y mabubuhay kasama mo, Panginoong Jesus. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa langit. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa langit. At simula ngayon, samahan mo ako na mamuhay na kasama ka, Panginoong Hesus. At simula ngayon, samahan mo akong mamuhay, Panginoong Jesus. Maraming salamat, Ama naming Diyos. Maraming salamat, Ama namin Diyos. Pinupuri, sinasamba, dinadakila ka namin. Pinupuri, pinasamba, dinadakila ka namin. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, ang iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y nagsasaya sa piling mo. Sabayin mo ako. Gawin natin panalangin ang kantang ito. Kung may pagsubok man o kagigitan, ako ay may